Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon, Father. Ngayong araw na ito ay ang ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa misang ito ang lahat ng inyong mga intensyon, mga intensyon ng mga nagpamisa, lalo't higit ang ating Santo Papa na ngayon po ay kailangan po ng inyong mga dasal. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita, upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.
ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway.
at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng iyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron pong isang manunulat, may sikat na manunulat, siya ay sumusulat ng self-help na mga libro. Ang pangalan ay Andrew Carnegie. Minsan, siya po ay tinanong na paano ba maging tunay na masaya? Paano maging tunay na masaya? Tinanong siya. Ang sinabi po ni Andrew Carnegie ay dapat muna nating alamin kung paano maging unhappy, kung paano maging miserable, para malaman ninyo kung paano maging tunay na maligaya. Para daw tayo ay maging miserable, dapat gagawin lang natin daw ay kukunin lahat ng pwede nating kunin na gamit. Kunin ang lahat. Isipin lamang ng isipin ang ating sarili. Isipin lamang ang gusto natin. Isipin lamang ang kapakanan natin. Maging dominante balagi. Hindi magpapatalo. At humiganti din sa mga taong may balak gumawa ng masama sa iyo para hindi ka pagkaisahan ng mga tao. Nung aking pinagninilayan, tama nga naman. Magiging miserable nga ho. Bakit? Sabi nga ng ibang mga mayayaman, nung naabot nila ang tuktok, mag-isa na lamang sila. Kahit meron na silang maraming kayamanan, kahit naabot na nila yung pinakamataas na maaabot nila sa kanilang trabaho at profesyon, mag-isa na lamang sila. Kaya nga, nakakalungkot nga ang ganun. At syempre, kapag puro sarili ang inyong inisip, sa tingin niyo po ba may lalapit sa inyo? Wala po. Mailap po ang tunay na kaligayahan. At kita na natin, sigurado tayo na hindi ito makakamit sa mga kagamitan, material na bagay. Pero sa mga mahihirap, hindi maniniwala dito. Bakit? Kapag sila'y nagkakaroon, sila'y sumasaya kahit panandalian. Ang mga mayayaman, hindi naman ito makakalimutan. Bakit? Dahil nasa kanila na nga ang lahat. Ang tunay na kasiyahan, hindi din makukuha sa pagiging sakim, sa pagiging selfish, sa pagiging dominante, sa pagbawi natin sa ating mga kalaban. O kaya kapag meron tayong tinalo na tao, natalo natin sa promotion, natalo natin sa sports, natalo natin sa grades, kung ano man yun. Kaya naman, ang ating Panginoon, napakabuti, nag-propose po siya ng programa. Programa para makuha natin ang tunay na kasiyahan o man lamang ay maabot natin ang tunay na kasiyahan. Kasama po dito ang pagmamahal, ang maging maawain, ang maging mabait,
sa mga taong hindi kamahal-mahal. Kaya nyo gapong mahalin ang taong hindi kamahal-mahal. Tayo nga po ay nasa sasakyan pa lamang, papasok pa lang ng Padre Pio, naunahan pa lamang ikaw ng isang sasakyan, galit ka na agad. Sa pila ng sasakyan. Natignan ka lamang ng isang tao, akala mo masama ang tingin sa iyo. Gusto mo nang hamunin ng suntukan. Di ba? Alam niyo po ba bakit ang Diyos ito ang kanyang programang isinuggest sa atin? Kasi siya po, hindi po siya mapaghiganti. Hindi siya ganun sa atin. Hindi siya bumabawi sa atin. Bakit? Kung ang Diyos natin ay katulad natin na mga tao na bumabawi o gustong bumawi, siguradong wala nang matitirang tao ngayon at binawian na tayong lahat. Di ba? Sa Diyos pa lamang yun. Kapag tayo nagkaatraso, wala na pong matitira. Kaya naman, dahil mabait at mapagmahal at maawain ang ating Panginoon, hindi ba tama na dapat ganun din tayo sa lahat? Dapat ganun tayo. It is an invitation to think divinely and not humanly. Alam niyo po yung kasabihan na to err is human, to forgive, divine. Mahirap. Mahirap po ito. Kasi sigurado po ako, isipin po ninyo ngayon, yung ayaw niyong patawarin. Isipin niyo ngayon, di ba, naaalala niyo pa lamang, nanggigigil ka na. Naaalala niyo pa lamang, o ayaw mo palang isipin pala, dahil makasisira ng inyong araw. Mahirap. Pero hindi ibig sabihin na mahirap ay hindi ito tama. The right decision is always a difficult one, which the strong will follow, and the weak will avoid. The right decision is always a difficult one, which the strong will follow, and the weak will avoid. Kaya ang tunay na kasiyahan pala ay makikita sa mga struggle, sa mga challenges. Hindi sa pag-iwas ninyo sa mga challenges. Hindi sa pag-iwas ninyo sa mga struggle ng buhay. Alam niyo po pala, kapag kayo ay gumawa ng kabutihan, your brain produces oxytocin, ang tinatawag na love hormone or cuddle hormone. Kapag kayo ay gumawa ng isang kabutihan sa inyong kapwa at naramdaman nyo na fulfill kayo, natuwa kayo na natulungan niyo ang inyong kapwa. Pero ang isang gawa ng kabutihan, that will not last you the whole day. Kailangan sunod-sunod. Sunod-sunod para maganda ang inyong pakiramdam at sabi nga po ng siyensya mismo na ito'y nakakapagpababa ng stress levels kahit ng inyong blood pressure. Isipin po ninyo yon. Pero ang isa lamang, hindi yan maglalast. Ang effect niya, hindi maglalast the whole day. Kailangan gawin ninyo ang kabutihan in string succession. Kailangan sunod-sunod. Kaya naman mga kapatid, libre naman po maging mabait. Libre lamang po. Mahirap magpatawad, oo. Pero malinaw na itong tinturo ng ating Diyos. Itong daan na ito ng pagpapatawad. Itong daan na ito na pakikipagsimpatya sa ating kapwa. Kaya harinawa sa misang ito, ipagdasal po natin ang ating mga sarili nang sa gayon, tayo ay maging mapagmahal, maawain, mahabagin, tulad ng ating Ama sa langit. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos at Ama ng Sangkatauhan ang biyaya ng pag-ibig na ninanais niyang ating ipamuhay at ipalaganap. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa pangunguna ng Santo Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pag-ibig at pagpapatawad na ipinangaral ni Kristo ay maipamuhay lahat ng mananampalataya at mapalaganap nawa ito sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang tunay na diwa ng pagmamahal sa kapwa ay lumaganap sa sangkatauhan at mapawi nawa ang pagkamakasarili at sa halip, ang umiral ay pagpapatawaran at pagmamahalan sa sandaigdigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, mga pinag-uusig, nahahapis, mga may karamdaman at nasa kasalatang pangmaterial at pang-espiritual, upang ang espiritong bumubuhay ang magkaloob sa kanila ng katiwasayan at katiyakan sa pagkalinga ng Diyos na mapagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pamilya at kabuuan ng ating pamayanan, upang ang diwa ng paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa at pagpapatawaran ay maipamansag natin sa loob ng ating mga tahanan at maging sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos at butihing Ama, panibaguhin nawa ng aming pananampalataya ang aming buhay habang tumatahak kami sa landas ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan
ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamayhas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong matapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para sa kagalingan ni Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga may hirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalangin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una po sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo sa National Shrine. Ikalawa,
tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Ikatlo, nais po namin ipaalam na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, suportahan po natin ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa tayo'y magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa sa ating pagdiriwang. Sana po ay mapanatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Kasunod po nito ang Liturgy of Healing na may pagpapahid ng langis. Maaari na po tayong tumayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.